Hinuli kong daliri niya naglalakbay sa mukha ko. Hindi ko na binitiwan. Doon kasi kami nagsisimula bago mauwi sa walang katapusang pagniniig. Sa simpleng paglalaro ng daliri niya sa bawat kurba ng mukha ko. Hindi ko alam. Sabi ko, bagsak ng mga balikat ko. Manhid ng buo kong katawan habang nakatitig sa kanya. Nang makilala kasi kita sa labas ng bar, ang tindi ng galit mo sa mundo. At kahit hindi mo ako kilala, damay ako. At yung ganong klase ng tao, mas malupit ang trato sa kapwa niya kapag mainit ang ulo. At kung isa ko sa nagmamalasakit sa'yo, alam kong iilan ng paraan para magbago ka ng ugali o pananaw sa buhay. Sabi ng parents ko, sila din, grabe ang adjustments nang isilang ako. Tapos si JJ pa. Iba raw kapag magulang na. Sa ayaw at sa gusto mo, magbabago ka dahil may iba ka ng aalagaan at pinahahalagahan. Kumapit ako sa piraso ng daliri niya gaya ng sanggol. Sa hintuturo, umaamot ako ng lakas. Ako, bakit akong napili mong sundan? Pinagmasdan ko kung gaano kaganda ang mata niya, ang kulay ng irises niya at ang gwapong muka. Para siyang prinsipe na naligaw sa aking harapan o akong naligaw sa mundo niya. Ang lahat ng tanawin na nasa harap ko, kabilang na siya, ay bago lahat sa akin. Ang interior design ng container house, ang puti at makinis na dingding. Sa isang igla para akong nasa loob ng magandang panaginip. Binaybay ng hinlalaki niya ang lower lip ko. Para akong literal na tinamaan ng palaso ni Cupido nang unang beses pa lang na matitigan kita. Biglang-bigla nagbagong mundo ko. Nag-init ako buong katawan at hindi na hinawala sa akin hanggang ngayon. Cupid's curse kaya? Bulong ko. Natutuwa. Love at first sight. Deklara niya. Sigurado. Bahagya ko nang naigalawang ulo ko na nakaunan sa kamay ko sa ibabaw ng unan. Marami daw paraan ng pag-ibig kapag pumasok sa buhay ng tao, sabi ng tatay at nanay ko. Sila din kasi nagulat na hindi na nila kayang mabuhay ng malayo sa isa't isa. Kaya lang, ang pagmamahal palaging may dalang mga problema. Susulpot yun sa mga panahong hindi inaasahan at susubukan ng lalim ng pagmamahal ng tao sa isa't isa. Hinalikan niya ako sa noo. Nakahanda ako sa lahat. Naniniwala ako sa'yo. Sumiksik ako sa kurba ng leeg at balikat niya. Ang amoy ng kanyang katawan, hinahanap-hanap ko kapag malapit siya. Kakayanin mo rin kayang mamuhay sa lugar na ito kung ibang-iba ito sa mundo mo? Dito ako naging sobrang saya, kaya bakit hindi? Isiningit niyang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga ko. Nasisiyahang walang mga abala na lumilipad sa paligid ng mukha ko habang nakatitig siya. Hinahatak na ako ng antok. Sangka ka. Ano? Ang nanay ko, paborito yon kapag sobrang lungkot o saya niya. Pumipikit na ako, pagod na pagod. Bibili tayo mamaya? Kinabig niya ako palapit. Natutuwa na alam niyang bahagi siya ng kaligayahan ko. Mas masarap yon kapag may sumang malagkit. Maaga ditong magsara. Iisa lang ang pinakamalapit na telepapa at sa bayan naman ay halos wala ring pagpipilian. Manggigising tayo. Humagikhik ako. Oo, gawin natin yon. Hamon ko dahil hindi ko pa naranasang ipagpilitan kahit kailan ang gusto ko. Takot ako sa batas at sumusunod ako sa lahat ng alituntunin at mga patakaran. Natulog ako sa yakap niya at nagising ako na wala na siya sa aking tabi. Nakita ko siya sa loob ng opisina niya sa bahay. Nakatalikod, nakapamewang. Galit at may kausap sa harap ng laptop niya na gusto kong maawa sa tauhan niya. Salamin ng dingding sa dulo ng opisina pero bukas ang blinds. Hindi makikita sa labas ang loob ng silid. Sa ibabaw ng bagong table niya, sa labat ng cables ng computer, may bukas na laptop, tambak ng papeles at magulong ilang boxes ng personal na gamit sa isang sulok. May problema ba? Kailangan mo ba ng tulong? Ibinubuhol ko ang roba ko sa bewang. Nasa paanan yun ng kama ko nang magising ako. Hindi pa ako naliligo. Madilim na sa labas at hindi pa ako kumakain ng almusal. Siguradong ganun din siya. Hindi. Bumuka ang mga kamay niya. Halika. Hinintay akong lumapit at hinila ako para yakapin. Sandali lang ang pagkakataon na meron ako para titigan siya habang naglalakad ako palapit. Nakaroba din siya ng itim at magulong buhok. Maliliit na bagay lang, aayusin ko mamaya pagkatapos natin kumain. Nagpahain ako sa rooftop pero tulog na tulog ka pa.
Pasensya ka na. Sininghot ko ang bango niya at dinala ko sa dibdib. Akala ko nga hindi na ako magigising. Sorry. Hinalikan niya ako sa ibabaw ng buhok. Para saan? Binigla kita sa lahat. Dapat talaga pinaplano kahit paano. Iginala niya ang paningin. Pero hindi ko rin alam kung paano. Mas exciting ang mga nangyari. Okay ako sa spontaneous, Mr. Legaspi. Basta wala akong tinatapakang tao. Hinuli niya ako sa bewang at naramdaman niyang mahihina ang mga tuhod ko. Kumakapit ako sa kanya sa bawat pagkilos ko. Tuluyan na akong kinarga palabas ng opisina niya. Ibinaba ko sa rooftop kung saan festive ang nakahain sa mesa. At ang dating open space, may railings na at may masinsing disenyo para hindi kami makita mula sa labas hanggang dibdib. Wala pa to kanina. Puna ako sa ilang pagbabago, pati ang maraming bumbilya na nakapayong sa metal frame, kaya nagmukha kaming nasa paraiso. Ang bilis mo talaga. Bukas kapag nakuha ko na ang kasunduan, sisimulan ng mas maraming mga pagbabago dito. Kailangan pa ba yon? Hindi ako komportable kung gagastusan mong lahat ng ito. Hey! Hinawakan niyang kamay ko, hinuli ang mata ko. Nag-aaral pa lang ako sa college, kumikita na ako sa stock market. Hayaan mo kung paligayahin ka dahil yun din ang ginagawa mo para sa akin. It should be a symbiotic relationship. Give and take. Huwag ka nang makipagtalo sa akin ngayon. Kailangan mong kumain. Hindi ako sigurado mamaya kung sinulyapan niya ang labi kong namamagana sa halik. Makakatulog ka ng diretso at hindi kita gagambalain. Nang matapos kaming kumain, naalala kong sinabi ko kanina. Si Berta ang isasama ko sa paghahanap ng sangkaka. Okay lang ba sa'yo? Mukhang marami kang dapat gawin sa opisina mo. Hindi. Giit niya. Sasama ako. Ako ang magdadrive para sa'yo. Nagpahinga kami matapos kumain. Hindi ako sumabay sa kanyang maligo. Hindi ako komportable sa kanya. Pero gusto ko pa rin ang aking maliliit na sekreto kung paano ko inaalagaan ang sarili ko. Sa dressing room, inabutan ko siya. Pero hindi nagpumilit na panoorin akong magbihis nang maramdamang parang nagkukubli ako sa pasikot-sikot ng dressing room. Siguro dahil ganoon din ang nanay ko at tatay ko. Naman akong habit nito. Kaya naman may pagkakataon na natutokso pa rin ang tatay ko na bulagain ang nanay ko na nauuwi noon sa halikan nila. Hinintay niya ako sa sala. Pasado 9:00 na ng gabi nang makalabas kami ng bahay. 15 minutes drive lang ang 3 kilometrong sementadong kalsada papunta sa labasan. Kung wala ang mga nakahambalang na palapa ng nyog, mas mabilis pa. Mas mahirap ang daang lupa na nalalatagan ng pinong damo dahil madilim na pagkababa namin ng sasakyan. May dala kaming flashlight, pero nakakakaba ang mga tahol ng aso sa daan. Kumapit ako sa braso ni Sandro mula sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Nang tahakin namin ng daang tao sa pagitan ng mga bahay sa maliit na eskinita, papunta sa nag-iisang tindahan na bukas pa kapag gabi na. Dinadayo kahit looban, palibhasa may malaking mesa na inuman ng mga kalalakihan kahit gabi na. Sa layong ilang dipa sa gilid ng tindahan, naririnig namin ng ilang tao na nag-uusap. Nabalitaan nyo na ba? Yung anak na Mang Delpin, yung magandang dalaga, nag-asawa na pala. Isang may edad na babae ang nagsasalita. At mayaman daw ang lalaki. Pinagawan agad ng mamahaling container house. Baka may kotse na rin at nabili na agad ang lupa. May sumingit, isang lalaki na parang medyo may edad na. Kung hindi ang lalaking yun, maganda pa rin ang magiging buhay niya. Bata pa lang binabakura na ng isang alister. Baka mas malaking lupain ang makuha niya kung yung kababatang pinakisamahan. Ay, hindi pa kasal? May matandang babae ang nagsalita. Malas yun. Walang kwentang lalaki ang magdadala agad sa banig ng babaeng gaya niya. Sayang na bata, kaganda pa naman. Ang sumalo, parang teenager. Mas okay na po yun, basta gusto nilang isa't isa at walang ibang taong nakialam. Malay mo naman, mayaman nga, psycho naman. Tinig ng ginang, parang yung may-ari ng tindahan. Narinig daw ng isang taga rito na nagsisisigaw sa daan habang papunta sa bahay ni na Sunshine. Baka may tililing. Tawanan. Ramdam kong tumaas ang dibdib ni Sandro, nagagalit. Makahusga ka naman, Nay. Yung boses teenager uli. Anak yata ng may tindahan. Bakit si Itay? Akala mo hindi makabasag pinggan pero manginginom pala at babaero nung kayo na. Hoy, ikaw na bata ka? Ang ginang uli.
Napakatalahira mo talaga. Pumasok ka nga doon. Ano bang alam mo sa naging kapalaran ng matatanda? Kapalaran o gusto nyo? Yung teenager uli. Basta ako, hahanap ako ng afam. Never ako magpapakasal sa lalaking ilang taon nga akong niligawan. Buong buhay naman akong naghihirap. Humakbang ang mga paa ni Sandro pauna, pero hinila ako sa braso niya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Huwag na tayong tumuloy, sabi ko, mahinahon. Pagtutulungan lang nila tayo at pagkakatuwaan. Pero gusto mo ng sangkaka, okay lang sa akin yun. Sinulyapan ako sa dilim. Sandaling nag-isip, nagbago ang tindig ng lingunin ako. Ikinakahiya mo ba ako? May bahid ng galit ang tinig. Naka-off ang flashlight kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hindi iling ko. Pareho tayong single at wala akong tinatapakang tao kahit ba sabihin hindi pa tayo kasal. Pero iwas tayo sa toxic. Nakakamatay ang negativity ng mga tao dito. Matagal kong pinagdaanan ng harapang biro at panunukso ng mga tao dito. Walang edad ng pagiging tsismoso. Buti sana kung nakakatulong. Paiiyakin ka hanggang kaya mo magtiis. At hindi ako papayag na pagdaanan yun ni Sandro. Yun lang naman ang isang ayaw ko sa mga kasamahan ko dito. Libangan na ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Dahil bagong henerasyon na kami ni Helga, hindi kami mahilig sa chismis. Malay ba namin sa nakita ng mata ng iba at narinig ng tenga nila? Humahatol ako sa sarili kong nasaksihan at narinig. At karamihan sa mga yon, ipinagpapasa Diyos ko na lang. Mas madaling mabuhay sa mundo kung igagalang mong paglalakbay ng ibang tao. Kanya-kanyang buntot, kanya-kanyang hila. Sunshine, hindi mahalagang sasabihin ng ibang tao, okay? Pinisil ko ang kamay niya. Kahit ang sangkaka o cravings ko, okay lang na wala yon. Hindi naman ako naglilihi. Mas importante na hindi masira ang ating gabi. Dumaan na lang tayo sa tindahan na nalampasan natin kanina. May chocolate doon. Okay na yun sa akin. Sigurado ka? Ano ka ba? Tiningala ko siya. Mas mahalaga ang peace of mind. Yung meron tayo. Probinsya nga ako pero alam ko ang takbo ng utak ng mga tao dito. Dahil sa pinagdaanan ng tatay at kapatid ko. Uwi na lang tayo. Bumalik na lang kami sa bahay. At sa nadaanang maliit na tindahan, bumili ako ng 20 pesos na chocolate. Pagdating namin sa bahay, dumiretso siya sa home office niya. Nakatulala sa dami ng kanyang gagawin. Sinundan ko siya dahil wala siya sa sarili nang maglakad papunta doon. Namimiss na ba niya ang buhay sa syudad? Pero nang makita kong laman ng mga nakabukas na kahon, napalagay ako. Gamit niya yun sa opisina niya. Puro libro at personal na dekorasyon na nakita ko sa kondo niya. Prominente ang picture niya, kasamang isang matandang lalaki na naka-business suit. Hindi ko namukaan dahil malayo, pero natatandaan ko dahil malaki ang painting na yon sa gitna ng opisina niya. Gusto ko sanang lapitan at titigan, pero hindi sapat ang distansya. Kung ganon, binabalak ba niya magstay dito ng matagal? Gusto mong tulungan kita? Sa kawalan ng masasabi na ibulong ko mula sa kanyang likuran. Umatras agad siya, pumihit paharap sa akin, pagod ang mga mata. Naiwan doon ang matinding bakas ng mga dating responsibilidad na dinadala niya. It can wait. Nilapitan niya ako at hinila sa kamay. Mas gusto kong tikman ang lasa ng chocolate galing sa bibig mo. Balot agad yun ang pagnanasa nang walang kapagurang pananabik sa akin. Sandro, hindi ko iniwasan ang kanyang halik. Bumalot agad ang kamay sa makinis kong batok at parang hindi kami nagniig kanina lang sa tindi ng pagnanasa na nasa kanyang kilos. Parang malaking apoy ang hininga niya. Hinayaan kong lamunin ako ng buong buo. Sumusuko. Sabay niyang ginagawa ang masuyong paghalik sa labi ko. Pinapasok ang bibig ko sa ekspertong halik na tuwing ipinaparamdam niya sa akin. Nahihirapan akong mag-isip ng tuwid. Binuhat niya ako papunta sa kama at buong pananabik na inangkin uli ako nang paulit-ulit. Totoong langit sa lupa at narating ko yon ng maraming beses kasama si Sandro Legaspi. Mga uri ng makamundong ligaya na sa sobrang tindi, hindi ko magawang supili ng mga daing, ungol at halinghing dahil sa bangis ng kanyang pagnanasa at walang katapusang pangangailangan. At nahiling ko na sana, hindi ito matapos kaagad. Masaya ako sa piling niya at higit pa roon. Daily routine ko na ang i-check sa gabi ang pwedeng iluto para sa almusal. Kahit tipid na tipid kami sa kubo namin mula sa pagkabata. Pero dahil sa isang bagong kitchen at may 2 higanting ref na at isa'y double door pa, nagulat ako sa laman ng mga yon. Halos lahat ay paborito ko.
Mula sa snacks, drinks and can na si Helga lang ang may alam, mga prutas at gulay at hanggang sa piling karne dahil pihikan ako sa pagkain kahit mahirap kami. Pwede ng convenience store ang isang rep sa dami ng laman. Siksik, liglig at umaapaw. Maayos na nakasalansan sa loob kaya parang nakakahiyang hawakan o bawasan. Nagtimpla ko ng kapeng barako para lang sa dalawa dahil ayaw daw ni Aling Berta. Aling Berta, ito pong laman ng ref. Bakit ganito? Ano pong problema? Bakit parang nahulaan yata ninyong lahat ng paborito ko? Napag-utusan lang po ako na ipa-deliver yan dito sa utos ni sir. Ganun po ba? Nahulaan ko na nga bago pa ako magtanong at may clue ako kung sino ang pwedeng panggalingan ng impormasyon. Kaduda-duda lang dahil ang taong yon. Mahalaga pa sa sariling buhay ang mga prinsipyo. Si Helga. Pero kanino niya to nalaman maliban sa best friend ko? May nangyari ba? Dinayo ko sa home office niya si Sandro. Busy sa pag-aayos ng mga gamit niya at dahil automatic ang lowered door, halos hindi niya napansin na nasa loob na ako ng opisina niya. 20 by 40 feet ang isang container house. Pero kapag ibinuka ang dalawang mahabang side, ay nagiging triple ang laki. At dahil prefab ang mga dingding, malawak ang loob at kakasya ang 50 katao. Noong unang nakita ko to, gulat na gulat ako. Glass wall din ang isang bahagi ng dingding, yung nakaharap sa silangan. Parang robot lang na ine-assemble ng halos 100 tao. Dahil ganoon din ang katapat na kitchen sa kabilang panig na inabutan ko pa ang paggawa sa ikalawang araw. Kung titingnan mula sa labas, hindi bagay ang aming kubo sa gitna sa mismong unahan ng mga yon. Pero hindi ko pa yon kayang pakawalan dahil yun lang ang totoo kong pag-aari. Nasa isip ko na baka isang araw i-pull out din ni Sandro ang lahat ng ito at maiwan uli akong nag-iisa. Bagaman mas malaking pag-asa ko na mahalaga ako sa kanya at hindi pagpapanggap lang ang namamagitan sa amin dalawa. Hindi ako nega na tao, pero realistic oo. Palagi akong nangahawak sa sarili kong pag-aari at kung anong sitwasyong meron ako. Kinikwenta ko rin ang hinaharap base sa mga posibleng mangyari at hindi sa pantasya o mga hindi makatotohanang pangarap. Sabi ng tatay ko, ang pinakamayamang tao sa mundo ay yung marunong magpasalamat sa lahat ng meron siya. Higit sa anumang pag-aari ay yung katotohanang buhay ka. Higit pa yan sa magagandang damit at tuniladang ginto sa buong mundo. Hi, si Sandro na naglalakad na sa akin palapit. Inagawang hawak kong tray at inilapag sa extra round table sa pagitan ng dalawang malaking sofa. Salamat sa kape. Tinikman niya agad ang isa. Nasa siko kong isang kamay. Iginigiya ko papalapit sa kanya. Napakasarap. Ibinabayon at kinabig ako para yakapin. Hinalikan ako sa labi. Lumabi ako. Nakatitig sa kanyang gwapong muka. Hindi pwedeng ako lang ang inaalagaan mo. Simula ako. Sabi mo give and take. Bakit puro ako? Anong ginawa ko? Yung laman ng ref, parang pinuno ng mga paborito kong pagkain. Galing sa convenience store. Hindi healthy ang puro sugar and carbs. Alam mo na ba ang pagkain ng cancer cells ay asukal? Ganun ba? Humigpit ang yakap niya sa akin. Naging panggigigil. Mahilig ka pa ng magpasa. Oo. Pabago-bago kasi ang mundo. Maiiwan ako na walang alam. Isali mo ako sa mga gusto mong pagkain. Bakit hindi mo alam ang mga gusto mo? Nawala ang sigla sa mukha niya. 20 years. Kinakain ko kung anong inilalagay sa ref ng dietitian ko. Kakain lang ako kapag gutom na ako. Kahit ano.